Magandang umaga po sa ating lahat diyan sa Pilipinas. Kumusta na po kayo? At isang napakalaking pribilehiyo po na makapagbahagi ng Word of God. At ang atin pong tatalakayin sa umagang ito ay tungkol sa Mateo chapter 3 verse 1 to 17. Ito po ay ihanda ang daan ng Panginoon. Or malaking bahagi ito ng gospel dahil dito po nagsimula ang paghahanda para sa public ministry ng ating Panginoong Hesus. At napakasimple po, ngunit napakalakas ng kanyang mensahe. Ang sabi po ni Juan sa Mateo chapter 3 verse 2, magsisi kayo sapagkat malapit na ang kaharian ng langit. So bago po nagsimula ang public ministry ni Jesus, may panawagan munang ihanda ang puso sa pamamagitan po ni Juan na taga-bautismo. At iyan din ang mensahe ng Panginoon para sa atin ngayon. Kung gusto nating maging handa sa pagkilos ng Diyos, kailangan po nating ihanda ang ating puso para sa Kanya. May maikli po tayong background upang mapabilis tayo. Sa Mateo chapter 3 po ay tungkol sa paghahanda sa pagsisimula ng ministeryo ni Jesus. Lumitaw si Juan Bautista na nangangaral ng pagsisisi at naghahanda sa mga tao sa pagdating ng Mesiyas o yung tagapagligtas. Sa huling bahagi ng chapter na ito, nagpabautismo si Jesus kay Juan, bumaba ang Espiritu Santo at ipinahayag ng Ama na si Jesus ang kanyang minamahal na anak. Tayo po ay manalangin, tayo po ay panandaliang pumikit. Hallelujah Lord, duwalhati sa iyong dakilang pangalan. Purihin ka Ama sa iyong kaluwalhatian kadakilaan. Salamat o Diyos sa great privilege sa umagang ito na makapagbagi ng iyong banal na salita. At patuloy Panginoon na pinapanalangin ko ang patuloy na pagsama ng iyong banal na Espiritu Santo, anointing of your Holy Spirit, O God, habang Panginoon binibigkas ko ang iyong mga salita. Ito Panginoon ay makapangyarihan o Diyos. Napapasok Panginoon sa Espiritu at bawat kaluluwa na narito, Panginoon, na nakikinig ng iyong banal na salita, Panginoon. You open our eyes, ears, O God, our spiritual ears and eyes, Lord. Open mo, Panginoon, at maintindihan, maliwanagan ito ng Mateo chapter 3, Panginoon, maliwanagan ito ng mga nakikinig sa umagang ito. Pagpalain mo ang bawat isa na makikinig, Panginoon, ng iyong banal na salita. Patuloy, Panginoon, ang pagpapakumbaba, Panginoon, ay akin po, Panginoon, hinihiling na patuloy bigyan mo ko ng malalim na kapakumbabaan at malalim na pagpapaliwanag, O Diyos, sa salita mo sa Mateo chapter 3 verse 1 to 17. Maintindihan namin lahat ito at habang ito, Lord, ay aking sinasalita, Panginoon, patuloy ang iyong banal na kapangyarihan ang siyang dumaloy. Patuloy, Panginoon, ang paggabay, Panginoon, ng iyong banal na Espiritu Santo. O Diyos, salamat po, Panginoon. Sa iyo po ang lahat ng kapunan. Pasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen po. Hallelujah. Magsimula na po tayo. Ang sabi po dito sa Mateo chapter 3, makikita natin ang apat na mahalagang katotohanan tungkol sa isang pusong handa sa Panginoon. So yung passage po nito, ibig sabihin, ay matatagpuan natin sa Mateo chapter 3 verse 1 to 17. Paragraph ay hinati-hati natin sa apat. Kaya upang maintindihan po natin. Sa una po, doon po sa number 1, magsisi at ihanda ang daan ng Panginoon. Babasahin po natin muna para maintindihan po natin sa Mateo chapter 1 verse 16. Kung may Bible kayo, pakibuklat. Kung hindi naman po, isulat nyo na lang. At least po mapag-aralan po ninyo ito sa bahay. Upang matuto po tayo. Ang sabi niya po doon sa Mateo chapter 3 verse 1 to 6. Nang mga panahong iyon, dumating si Juan na taga-bautismo sa ilang ng Judea at nagsimulang mangaral. Ganito ang kanyang sinasabi, magsisi na kayo at talikuran ang inyong mga kasalanan sapagkat malapit nang dumating ang kaharian ng langit. Si Juan ang tinutukoy ni Propeta Isaias nang sabihin niya ito, ang pahayag ng isang taong sumisigaw sa ilang, ihanda ninyo ang daraanan ng Panginoon, gumawa kayo ng mga tuwid na landas na kanyang lalakaran.
So, gawa sa balahibo ng kamelyo ang damit ni Juan at sa balat naman ng hayop ang kanyang sinturon. Ang kanya namang pagkain ay balang at pulot-pukyutan. Dinayo siya ng mga tao mula sa Jerusalem, sa buong Judea at sa magkabilang panig ng ilog Jordan. Ipinahayag nila ang kanilang mga kasalanan at sila ay binautismuhan niya sa ilog Jordan. So, sa Mateo chapter 3 verse 1 to 6 po, doon muna tayo. So, lumabas si Juan Bautista sa ilang ng Judea at nagsimulang mangaral. So, ang kanyang mensahe ay magsisi kayo sapagkat malapit na ang kaharian ng langit. Ano ba ang ibig sabihin ng pagsisisi o repentance? Ang repentance po ay higit pa sa pagsasabing, Lord, sorry. Ang tunay na pagsisisi ay pagbabago ng isip, puso, na humahantong sa pagbabago ng direksyon ng ating buhay. Naintindihan niyo po? Say amen po. Kung dati ay lumalayo tayo sa Diyos, tayo ay bumabalik sa Kanya ngayon. Kung may kasalanang pinanghawakan natin, handa natin itong bitawan. At sinabi po dun sa verse 3, ihanda ninyo ang daan ng Panginoon, tuwirin ninyo ang Kanyang mga landas. Ito ay katuparan ng propesya ni Isaiah. Si Juan ang tinig na naghahanda sa mga tao para sa pagdating ng Panginoong Jesucristo. Illustration po para maintindihan natin. Ang importante pong bisita, isipin natin na may napaka-importanting bisita tayo na darating sa bahay natin. Ano po bang gagawin natin? Ano yung una ginagawa natin? Naglilinis tayo. Inaayos natin ang sala. Bakit ba tayo naglilinis? 'Di ba? Kasi ayaw natin mapintasan tayo. Ayaw natin na, siyempre ayaw natin na may masabi ang tao na, ang dumi naman ng bahay nito. Siyempre, nililinis natin ito para pagdating ng bisita, malinis. Inaayos natin yung sala, inaalis natin yung mga kalat, kung may nakaharang na sa pintuan o daanan, inaalis natin yun. Bakit? Dahil may darating na mahalagang bisita at gusto nating maging handa. Ganoon din sa spiritual natin. Kapag sinasabi ni Juan, ihanda ninyo ang daan ng Panginoon. Parang sinasabi niya rin dito na ayusin ninyo ang inyong puso. Alisin ninyo ang anumang humahadlang sa inyong relasyon sa Diyos. Application po. Maaring matagal na tayong nagsisimba. Maaring may ministry tayo. Maaring leader tayo. Maaring marami na tayong alam na verses. Pero itanong natin, may nakaharang ba sa puso natin? Meron bang galit? Pride? Unforgiveness, yung hindi nagpapatawad sa mga nakasakit sa atin. Jealousy, inggit, 'di ba? Hidden sin po. Maling attitude na which is talaga namang nagagawa rin natin. So bago natin sabihin, Lord, gamitin mo ako, maganda rin sabihin, Lord, linisin mo muna ako. Ang revival at pagbabago ay nagsisimula sa pusong marunong magsisi. Ngunit paano natin malalaman kung tunay ang ating pagsisisi? Diyan tayo dinadala ng susunod na bahagi natin. Sa ikalawa po, number 2, ang tunay na pagsisisi ay may bunga. Di ba po? Natatandaan natin, buong taon na to, Galatians 5:22 to 23, yung fruit of the Holy Spirit. Hindi ko na po babanggitin para hindi tayo maba. Pero madalas po sa buong taon ito yung nababanggit lagi, yung Galatians chapter 5 verse 22 to 23 po, yung bunga ng Espiritu Santo. So, punta po tayo number 2 ang tunay na pagsisisi ay may bunga. So, punta tayo sa Mateo chapter 3 verse 10. Basahin po natin. 7 to 10 po. Nang makita niyang lumapit din sa kanya ang maraming Pariseo at mga Saduseyo upang magpabautismo, sinabi niya sa kanila, lahi ng mga ulupong, akala ba ninyo makakatakas kayo sa parusa ng Diyos? Patunayan muna ninyo sa inyong mga buhay na kayo'y talagang nagsisisi na, at huwag ninyong akalain na makakaiwas kayo sa parusa ng Diyos dahil sinasabi ninyo, ama ninyo si Abraham. Sinasabi ko sa inyo na kahit sa mga batong ito ay makakalikha ang Diyos ng tunay na mga anak ni Abraham. Number 10,
Ngayon pa lamang ay nakahanda na ang palakol sa ugat ng mga punong kahoy. Ang bawat punong hindi mabuti ang bunga ay puputulin at itatapon sa apoy. Nakita niyo po 'yon? So sabi po dito, so doon po nang makita ni Juan na maraming Pariseo at Saduceo ang pumupunta, napakatapang ng kanyang sinabi. Lahi ng mga ulupong. Hindi po ako nagsabi nito Basahin niyo. Basahin niyo sa Mateo chapter 3. Lahi ng mga ulupong. Sino ang nagbabala sa inyo na tumakas sa darating na puot? Matapang ang salita ni Juan dahil kaharap niya ang isang napakadelikadong problema. Sabi po is religion without genuine repentance. So ang mga Pariseo at Saduceo ay may religious identity at posisyon. At maaari nilang isipin, mga anak kami ni Abraham, kami ang bayan ng Diyos. Ngunit sinabi ni Juan sa kanila, mamunga kayo ng karapat-dapat sa pagsisisi sa Mateo chapter 3 verse 8. Ibig sabihin, kung tunay ang repentance, may makikitang bunga. Amen? Amen po. Hindi tayo naligtas dahil sa mabubuting gawa. Ang kaligtasan ay biyaya ng Diyos. Makikita ito sa ating mga bunga. Tingnan nyo na lang yung fruit of the Holy Spirit sa Galatians chapter 5 verse 22 to 23. Ngunit kapag tunay na binago ng Diyos ang puso natin, ang pagbabagong iyon ay unti-unting makikita sa ating pamumuhay. Sa lahat po ng aspeto ng ating pamumuhay. Hindi lamang ito sa ugali, hindi lamang ito sa pagsunod, pati sa pagbibigay, lahat po yan kasama. Kasama po yan. Ibig sabihin, kung may nakikitang kulang pa rin sa atin, wala pa sa atin ang bunga ng Banal na Espiritu Santo. Ang illustration po nito para maintindihan natin, so yung punong mangga, kasi lagi itong nababanggit. Ang punong mangga. Isipin natin ang puno ng mangga ng isang puno ng mangga. Nakakita na kayo ng puno ng mangga. May nakalagay na malaking karatula. Pagpalagay natin na may nakalagay na karatula. Mango tree. Puno ng mangga. Pero lumipas ang maraming taon at wala ni isang mangga. Na-imagine po natin yon. Isang puno ng mangga, ang dami ng taon pero walang bunga. Kung pangalan lamang ang pagbabasihan na puno siya ng mangga, pero siyempre nakita natin puno ng mangga, matagal na, siyempre magtataka tayo bakit walang bunga. Natural, hanapin natin nasaan ang bunga. Ganon din sa Christian life. Madali nating sabihin Christian ako, matagal na akong nagsisimba, leader ako, may ministry ako, ngunit ang tanong, nasaan ang bunga ng pagbabagong ginagawa ni Kristo sa buhay natin? Every aspect of our life ito may makikitang bunga. Kung dati ay mabilis tayong magalit, tinuturuan ba tayo ng Diyos ang self-control? Kung dati ay mapagmataas tayo, lumalago ba tayo sa humility or pagpapakumbaba? Kung dati ay mapanakit ang ating salita, natututo ba tayo magsalita ng may biyaya or grace? Kung dati ay ayaw nating magpatawad, natututo ba tayong magpatawad? Hindi ibig sabihin na magiging perfect agad tayo. Hindi po. Ngunit kapag tunay na kumikilos ang Diyos sa ating buhay, may pagbabago at may bunga. Kaya wag lamang nating itanong, Christian ba ako? Itanong din natin, ano ang bunga ng relasyon ko kay Kristo? At kapag may bunga na ang ating paglilingkod at ginagamit na tayo ng Diyos, may isa pang danger. Baka sa atin mapunta ang atensyon. Kaya tingnan natin ang attitude ni Juan Bautista. Doon sa number 3 po, si Jesus ang sentro, hindi ang tao. Ulitin ko po, sa number 3, si Jesus ang sentro, hindi ang tao. Sa Mateo chapter 3 verse 11 to 12. Basahin po natin. Mateo chapter 3 verse 11 to 12. Basahin natin. Binabautismuhan ko kayo sa tubig bilang tanda ng inyong pagsisisi at pagtalikod sa kasalanan. Ngunit
ang darating na kasunod ko, ang siyang magbabautismo sa inyo sa Espiritu Santo at sa apoy. Higit siyang makapangyarihan kaysa akin, na hindi man lamang ako karapat-dapat magdala ng kanyang sandalyas. Hawak na niya ang kanyang kalaykay upang alisin ang dayami. Titipunin niya sa kamalig ang trigo, ngunit ang ipa ay susunugin sa apoy na di mamamatay kailanman. Ang sabi po dito ni Juan, binabautismuhan ko kayo sa tubig tungo sa pagsisisi. Ngunit ang dumarating na kasunod ko ay higit na makapangyarihan kaysa sa akin. Marami pong tao ang pumupunta kay Juan. Maraming nakikinig sa kanyang preaching. Maraming nagpapabautismo. Pwedeng sanang isipin ni Juan, ako na ang sikat. Ako na ang hinahanap ng mga tao. Pero hindi. Sinabi niya tungkol kay Jesus, hindi man lamang ako karapat-dapat magdala ng kanyang mga sandalyas. Alam ni Juan kung sino siya. At higit sa lahat, alam niya kung sino si Jesus. Amen po ba? Amen! So, illustration po natin dito yung road sign. Kapag nagmamaneho tayo, yung sa mga nagmamaneho po imagine nyo na lang. Kung hindi naman kayo marunong magmaneho, imagine nyo na lang na yung driver or nagmamaneho. Naghahanap tayo ng isang lugar. Kapag mayroong tayong hinahanap na lugar, may pupuntahan tayo, may makikita tayong road sign. Di ba? May mga road sign. Turn left, turn right, U-turn. Halimbawa, may araw na nagsabing, this way, mga ganun po. So, hindi tayo haharap, hindi tayo hihinto sa harap ng sign at sasabing, ito na ang destination ko. Kapag this way, hihinto ka ba doon sa this way na sign? Hindi, di ba? Hindi tayo hihinto sa harap ng sign at sasabihin, ito na ang destination ko. Nakuha niyo po? Kapag nakakita tayo ng sign, habang nagdadrive tayo, nakalagay, for example, this way. Hindi tayo hihinto sa harapan ng this way. Ibig sabihin, ang trabaho ng sign ay ituro sa tamang destinasyon. Amen po ba? Ganon din si Juan Bautista. Juan Bautista. Siya ang tagapagturo ng daan. Hindi niya sinabing, sa akin kayo tumingin. Ang kanyang buhay at ministry ay nagsasabing, huwag kayong tumingin sa akin, tingnan ninyo ang darating pagkatapos ko, si Jesus. Napakahalaga nito sa ating mga pastor, leaders, worship team, musicians, singers, teachers, at church workers, at kung ano-ano pa ang mga posisyon sa church. Hindi tayo ang destinasyon. Tayo ay mga tagapagturo lamang patungo kay Kristo. Hindi pastor ang bida, hindi preacher, hindi worship leader, hindi singer, hindi organization, hindi denomination. Si Jesus palagi ang bida or sentro ng ating paglilingkod, ng lahat ng ating ginagawa. Ang Panginoong Hesus ang sentro. To God all the glory palagi, upang hindi rin tayo magmalaki. Kapag may taong nabago sa pamamagitan ng preaching, kay Jesus po ang kalwalhatian. Kapag lumalago ang church, kay Jesus pa rin ang kalwalhatian. Kapag pinagpapala ang ministry, kay Jesus pa rin ang kalwalhatian or glory. So, ang tunay na servant ng Diyos ay hindi nagtuturo sa sarili. Itinuturo niya ang mga tao kay Jesus. Uulitin ko po, ang tunay na alipin o tagapaglingkod ng Diyos ay hindi itinuturo ang sarili. Itinuturo niya ang mga tao kay Jesus. Yun po yung ibig sabihin dito sa illustration ng sign. Na kapag sinabing this way, hindi ka hihinto mismo doon sa this way. Ituturo mo yung daan patungo sa Panginoong Jesus. Amen po ba? At pagkatapos, ihanda ni Juan ang daan, dumating na mismo ang kanyang ipinapangaral si Jesus. So, kaya sa number 4 po, number 4 na tayo. Ang bautismo ni Jesus, isang halimbawa ng pagsunod. Sa Mateo chapter 3 verse 13 to 17, ito na po yung pinakahuling babasahin natin.
binautismuhan si Jesus. Dumating si Jesus sa ilog Jordan mula sa Galilea upang magpabautismo kay Juan. Ngunit tumutol si Juan at patuloy na sinabi, "Ako po ang dapat magpabautismo sa inyo. Bakit kayo nagpapabautismo sa akin?" Subalit sumagot si Jesus, "Hayaan mong ito ang mangyari ngayon, sapagkat ito ang nararapat nating gawin upang matupad ang kalooban ng Diyos." Kaya't pumayag din si Juan. Nang siya'y mapabautismuhan or mabautismuhan, umahon si Jesus sa tubig. Biglang nabuksan ang langit at nakita ni Jesus ang Espiritu ng Diyos na bumababang parang isang kalapati at dumapo sa kanya. At isang tinig mula sa langit ay nagsabi, "Ito ang minamahal kong anak na lubos kong kinalulugdan." Yung kalapati po rito na sinasabi na Diyos na bumabang parang isang kalapati ay ang Holy Spirit o banal na Espiritu Santo. So ulitin ko po, dumating si Jesus mula sa Galilea patungo kay Juan sa Jordan upang magpabautismo. Nagulat si Juan at sinabi, "Ako ang kailangang bautismuhan mo at ikaw ang lumalapit sa akin?" Alam ni Juan na mas dakila si Jesus. Ngunit sinabi ni Jesus, Hayaan mo muna ngayon sapagkat nararapat sa atin na tuparin ang buong katwiran." Mahalagang maunawaan natin, hindi nagpabautismo si Jesus dahil mayroon siyang kasalanang kailangang pagsisihan. Hindi po. Si Jesus ay walang kasalanan. Ang kanyang bautismo ay pagpapakita ng kanyang pagsunod sa kalooban ng Ama at bahagi ng pagsisimula ng kanyang public ministry. Ibig po sabihin, nung panahon na yon, bago nagsimula ang kanyang public ministry, ibig sabihin, ready na siya. So, kaya hindi basta-basta ang pagbabautismo ng tubig. Nakuha po nyo? Kasi sabi rito ang kanyang bautismo ay pagpapakita ng kanyang pagsunod sa kalooban ng Ama at bahagi ng pagsisimula ng kanyang public ministry. Ibig sabihin, handa na siya. Kaya ang bautismo po sa tubig ay kailangan na iintindihan na natin. At ready na tayong sumunod sa kalooban ng Diyos. At doon na magsisimula yung public ministry natin sa paglilingkod sa Panginoon, sa mga tao. Illustration po natin dito ang leader na nangunguna. Isipin natin ang isang leader na nagbibigay ng instruction sa kanyang mga tao. May dalawang klase ng leader. Ang una ay nagsasabing, "Gawin ninyo iyan." Pero siya mismo ay ayaw gawin. Nakuha niyo po? Sinasabi niya, "Gawin niyo iyan." Utos lang siya ng utos. Pero siya mismo ay ayaw gawin. Kailangan po maging example tayo. Sa lahat ng bagay, maging example tayo. Sa time, pag sinabi natin huwag tayong palilate, kailangan lagi tayong maaga. O kailangan mauna ka sa mga tao. Nakuha po natin. Wala po akong pinatatamaan sa inyo. Ito po yung sinasabi na illustration natin. Kapag tayo nag-uutos, kailangan tayo po muna nakaranas nun. O kasi pag sinabing magbigay kayo, pero ikaw hindi ka nagbibigay. O magbibigay kayo ng tithes and offering. Offering lang bibigay natin. Di ba? Tapos sabihin, huwag tayo magpapalate. Kailangan maaga tayo, especially tuwing Sunday, tuwing gawain. Pero late tayo. Tayo yung leader. Nagbibigay po ba tayo ng nagbibigay po ba tayo ng instruction sa mga tao upang gawin na nila lang yon, pero ikaw ayaw mong gawin? Di po ba? Natatawa lang ako dito. Kasi nga, sabi may dalawang klase ng leader. Ang una ay nagsasabing, "Gawin ninyo yan." Pero siya mismo ayaw gawin. Ang ikalawa, nagsasabing, "Sumunod kayo sa akin, ako ang mauuna." Nakuha niyo po? Yung ikalawang leader, ang sabi niya, "Sumunod kayo sa akin." Ibig sabihin, ako ang mauuna. Sa lahat ng bagay, alam na ninyo yun kung ano yun. Sa paglilate. Kailangan mauna tayo sa mga tao.
Amen po. So, mas madaling sundan ang leader na hindi lamang nagsasalita, kundi nagpapakita ng halimbawa. Amen. Si Jesus ang pinakamataas nating halimbawa. Hindi lamang siya ang nagturo tungkol sa pagsunod sa Ama. Siya mismo ay sumunod sa Ama. Eh, tayo pa. 'Di ba? Dapat mas nakakahigi tayong sumunod. Kung ang Diyos anak nga sumunod. 'Di ba po? Ang Ama, Anak at Espiritu Santo. Pagkatapos na mabautismohan si Jesus, may napakagandang pangyayari. Nabuksan ng langit. Bumaba ang Espiritu ng Diyos na tulad ng isang kalapati. At narinig ang tinig mula sa langit. Sa 3:17 ng Mateo yun. Ito ang minamahal kong anak, sa kanya ako lubos na nalulubot. Makikita natin sa eksenang ito ang Ama, Anak at Espiritu Santo. Kaya yung sinasabi ng iba na oneness na yung iisa lang ang Diyos. Oneness na tinatawag, hindi yung oneness na religion or organization. Ang sinasabi rito, Trinity tayo. Makikita dito ang Ama sa Mateo chapter 3 verse 17. Ama, Anak at Espiritu Santo. Ang Anak, si Jesus ay naroon, ang Espiritu Santo ay bumaba, at ang Ama ay nagsasalita mula sa langit. So, ibig sabihin, ang Anak yung taga-pagganap, ang Espiritu Santo yung bumaba, upang tayo ay samahan, upang tayo ay turuan, upang tayo ay gabayan, na 24 hours, andyan ang banal na Espiritu Santo. Ngayon, nasa sa atin na lang yon. Kung paano natin magagamit ang Espiritu Santo sa buhay natin, na paano siya sa atin gagawa sa buhay natin. Kung paano siya kikilos sa buhay natin, nasa sa atin po yun. Amen po ba? Nasa sa atin. Kasi sabi nga, kung kayo siya'y lalapit, 'di ba? Kung kayo'y lalapit ang Diyos sa inyo. So, at ang Ama ay nagsalita mula sa langit. Ang Anak ay naroon, ang Espiritu Santo ay bumaba, ang Ama ay nagsalita mula sa langit. At bago pa man nagsimula ang public ministry ni Jesus, ipinahayag ng Ama. Tandaan po natin para sa ating pagkakaintindi. Bago pa man magsimula ang public ministry ni Jesus, ibig sabihin, handa na ang Diyos sa ibayong paglilingkod sa mga tao. So, pinahayag ng Ama, nung sinabi niya ditong bago pa man magsimula ang public ministry ni Jesus. Gusto ko lang maintindihan natin. Kaya ko minsan inuulit-ulit. Ipinahayag ng Ama, ito ang minamahal kong anak. Amen? Siya yung nag-introduce kay Jesus Christ. Ito ang minamahal kong anak. May kanya-kanya silang gampanin. Bagamat iisa sila. Kasi ang nangyari, una yung Diyos Ama, kaulayaw natin, di ba? Noong sa panahon ni Eva at ni Adan. Pero Trinity na tayo noon pa. Kaya ang Panginoong Hesus, siya yung bumaba at nililiman ang si Maria upang magbuntis at ipanganak siya, upang maging halimbawa at upang maging katuparan ng pagliligtas ng Panginoon sa lahat ng tao, at yung salvation. At yung Holy Spirit, siya yung ating comforter, siya yung kasama natin sa lahat ng oras. Kung alam lang natin kung paano kumilos ang banal na Espiritu Santo sa lahat ng aspeto ng ating buhay. Sa lahat po. Tangkilikin natin ang banal na Espiritu Santo sa lahat ng aspeto ng ating buhay. Makikita mo kung paano kumilos ang Panginoon, lalo na sa kapayapaan. So, application na po tayo. Mga kapatid, ang pagsunod sa Diyos ay hindi lamang para kapag convenient ka. May pagkakataong mahirap sumunod. May pagkakataong kailangan nating magpakumbaba. May pagkakataong kailangan nating isuko ang sarili nating gusto. Kung lahat ay nasusunod pa rin sa ating buhay, yung tayo pa rin ang kagaya ng dating old nature natin, kaya nga binibigyan tayo ng halimbawa na isuko natin yung ating sarili sa Diyos. Ngunit ipinakita ni Jesus ang halimbawa, ang buhay na kalugod-lugod sa Diyos.
ay buhay na nagpapasakop sa kanyang kalooban. Conclusion na po tayo. Yung sinabi ritong ihanda ang daan ng Panginoon sa Mateo chapter 3, nakita natin na ang apat na mahalagang katotohanan. Una, magsisi at ihanda ang puso sa Panginoon. Pangalawa, ang tunay na pagsisisi ay may bunga. Pangatlo, si Jesus ang sentro, hindi tayo. Amen po ba? Pag may bininala tayong kaluluwa, sa Diyos ang papuri. Pang-apat, mamuhay tayo sa pagsunod sa kalooban ng Diyos. Every aspects of our life. Balikan natin ang mga illustration natin. Ang bahay, may kailangan bang linisin sa puso natin? Ang puno, may nakikita bang bunga sa ating buhay? Ang road sign, kanino natin dinadala ang mga tao? Sa sarili ba natin o kay Jesus? Pang-apat po, ang leader na nangunguna. Handa ba tayong sumunod sa Diyos? Hindi lamang sa salita, kundi sa gawa. Kaya mga nalilate dyan, leaders especially, sikapin natin na hindi tayo malate. Amen po ba? Pakita natin na tayo ay leader talaga. Amen po ba? Kaya ngayong araw, tanungin natin ang ating sarili. Panginoon, ano ang kailangan mong alisin sa aking puso? Ano ang bunga na nais mo makita sa aking buhay? Si Jesus ba talaga ang sentro ng aking paglilingkod? At may ipinapagawa ba ang Diyos sa akin na kailangan ko nang sundin? Mga kapatid, huwag tayong makontento sa relihiyon lamang. Dahil tayo ay sa relasyon bumabase, hindi relihiyon. Huwag tayong makontento na nasa church lamang, nakaupo. Huwag tayong makontento na may title o ministry. Lumabas tayo, mag-share tayo, magbahagi tayo ng salita ng Diyos. Ang nais ng Diyos ay pusong tunay na nagsisisi. Buhay na namumunga, paglilingkod na itinataas si Kristo, at buhay na sumusunod sa kanyang kalooban. Kasi ibabagsak tayo ng Diyos kapag ang itinataas natin lagi ay ang ating sarili. Amen po ba? Ito ay ipaalala sa atin. Amen po. Kaya ang nais ng Diyos ay pusong tunay na pagsisisi. Buhay na namumunga, paglilingkod na itinataas si Kristo, at buhay na sumusunod sa kanyang kalooban. Ihanda natin ang ating daan ng Panginoon simula sa ating sariling puso. Amen po ba? Amen. Tayo po ay manalangin. Tayo pong lahat ay pumikit. Panginoon, maraming salamat sa iyong salita, katulad ng mensahe ni Juan Bautista. Tulungan mo kaming ihanda ang aming mga puso para sa iyo. Kung may kasalanan, pride, unforgiveness, jealousy, maling attitude, o anumang bagay na humahadlang sa aming relasyon sa iyo, bigyan mo kami ng pusong tunay na nagsisisi. Panginoon, huwag mong hayaan pangalan lamang ang aming pagiging Christian, naway makita sa aming buhay ang bunga ng pagbabagong ginagawa ng iyong Espiritu. At sa aming paglilingkod, ipaalala mo sa amin na hindi kami ang sentro. Si Jesus lamang ang aming itinataas. Turuan mo rin kaming sumunod sa iyong kalooban kahit hindi ito palaging madali. Linisin mo kami, baguhin mo kami, gamitin mo kami. At sa lahat ng aming ginagawa, si Kristo lamang ang makita, maitaas at maparangalan. Panginoon, maraming salamat po sa buhay ng aming mga kapatid na nagdiriwang ng kanilang kaarawan. Salamat sa panibagong taon ng buhay na iyong ipinagkaloob sa kanila. Patuloy mo silang pagpalain, ingatan, bigyan ng mabuting kalusugan, kalakasan, karunungan, at gabayan sa lahat ng kanilang mga plano. Naway lalo silang lumago sa kanilang pananampalataya at gamitin mo ang kanilang buhay para sa iyong kaluwalhatian. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Tayo po ngayon muling yumukod at manalangin upang sa bendisyon. Amen. Hallelujah. Purihin ka, O Diyos. Salamat po, O Diyos. Ano man po ang gagawin ng aming mga kapatiran sa buong week na ito na darating, patuloy na patnubayan ng banal na Espiritu Santo, magtatrabaho man, mag-aaral man, nasa bahay man, mga estudyante, Panginoon, lahat, Panginoon.
at nagre-represent ng pamilya na sa church na ito na nakikinig, Panginoon. Patuloy pagpalain mo, Panginoon, gabayan sa lahat ng aspeto ng kanilang mga buhay, at patuloy, Panginoon, na sumunod at palagian, makipag-ugnayan sa iyo, makipag-communicate sa iyo, makipagrelasyon sa iyo, magbasa ng iyong banal na salita, at patuloy umattend ng mga pagtitipon dito sa church, O God, o sa labas ng church. Salamat po, Panginoon, pagpalain mo po lahat sila, Panginoon, at patuloy ang salita mo ay tumimo ng malalim sa isip at isipan, puso ng bawat isa. Sa Kanya na makakapag-ingat sa inyo upang hindi kayo magkasala at makakapagharap sa inyo na walang kapintasan at may malaking kagalakan sa Kanyang kaluwalhatian. Sa iisang Diyos na ating tagapagligtas sa pamamagitan ni Hesukristo na Panginoon natin. Sa Kanya ang kapurihan, karangalan, kaluwalhatian at kapangyarihan mula pa noong una, ngayon at magpakailanman. Ang lahat po ay magsabi ng Amen! Hallelujah! Salamat po! Thank you very much sa inyong pakikinig at pagpalain kayo ng Diyos dyan. I love you with the love of the Lord po. Mag-ingat po kayong lahat diyan at magpanalangin tayo sa isa't isa. God bless you all.